Nung nakaraan nga nakagawa na tayo ng video tungkol sa mga katanungan ng mga OFW tungkol sa kanilang UEC na hanggang 6 lang. Pero ngayon ay hanggang 12 na at ipagpapatuloy na lang natin para sa mga hindi pa nakakapanood. So simulan na natin. Number 1. Paano daw kung aabutan ng expiration ang kanilang UEC or ang na-acquire nilang UEC exemption? Ano daw ang pwedeng gawin? Ang sagot, kapag ganito guys na napaaga ang pagkuha nyo na inyong UEC or UEC exemption at aabutan na ito ng expiration, bago pa man ang flight nyo pabalik or papunta sa ibang bansa, ang kailangan nyo nang gawin ay mag-reacquire ng panibagong UEC sa inyong POPSBAM account after na ma-expire ang hawak inyong UEC. Dapat guys, after expiration, dahil hindi kayo makakapag-reacquire ng panibagong UEC sa inyong POPSBAM account, kung still valid pa ito. Kung hirap naman kayo makapag-reacquire ng UEC exemption online or dikit ang expiration sa mismong araw ng flight nyo, ay pwede kayo sumadya sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or Clark International Airport. At bukas sila 24 oras. Number 2. Paano daw kung hindi exempted ang nakalagay sa kanilang UEC or yung remark sa baba ng kanilang UEC? Hindi exempted ang nakalagay. Ang nakalagay ay free or 00 or number o kaya naman ay paid. Ang sagot guys ay walang problema yan as long as updated ang inyong UEC, kahit ano pa man ang nakalagay sa baba or sa remarks ay walang problema yan. Dahil madalas nga free ang nakalagay dahil ang UEC natin ay free or libre at wala kayong babayaran. Pwede na lang kung ang nakalagay ay watch listed. Kailangan nyo sumadya sa POA dahil for sure ay may kapangalan kayo sa POA na may kaso sa kanila. Number 3. Paano daw kung nabago ang oras ng flight na iba sa oras na nakalagay sa UEC? Kailangan pa daw ba itong ipabago? Ang sagot guys, kahit ma-move ang oras ng flight nyo, ay walang problema yan dahil ang importante naman sa inyong UEC ay ang validity nito. As long as valid ito sa araw at oras ng flight nyo, ay walang problema yan. Number 4. Paano daw kung na-rebook yung flight or na-cancelled ang flight at nalipat sa ibang araw? Ngunit valid pa naman ang UEC. Kailangan pa daw ba itong ipabago? Ang sagot guys, as long as valid ang inyong UEC sa araw at oras ng flight nyo, kahit ma-move pa or malipat sa ibang araw ang flight nyo, as long as valid ang inyong UEC, ay walang problema yan. Number 5. Paano daw kung nakapag-verify ng kontrata dahil nga nag-change employer? Ngunit pag open niya sa kanyang POPSBAM account ay ready to print na ito. Kailan pa daw bang pumunta sa POA pag uwi sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung updated na ang inyong UEC after nyo makapag-verify ng kontrata, ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA or sa DMW office na ngayon. Sasadya lang kayo sa POA office kung hindi pa updated ang inyong UEC sa inyong POPSBAM account after nyo makapag-verify. Dahil nga ang bago ngayon upon contract verification ay nakakapag-generate or na-update na ang inyong UEC sa inyong POPSBAM account. Ngunit eto guys, kung napaaga naman ang pag-generate ng UEC nyo at aabutan ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay mag-reacquire or kumuha lang kayo ng bagong UEC nyo sa inyong POPSBAM account after ma-expire ang hawak nyong UEC. Wala kayong dapat ipag-alala. Number 6. Balik manggagawa na daw siya o dati na siyang documented OFW at nagbakasyon sa Pilipinas at mag-a-acquire siya ng UEC exemption or balik manggagawa. Ngunit paggawa niya or pag-create niya ng kanyang POPSBAM account ay walang record or no record found ang lumalabas. Ano daw ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan guys, dahil nga isa kayong documented OFW na madalas ay dumadaan sa agency or sa legit manpower agency na dumadaan sa DMW, OWA at sa PDUS. Meaning, isa na kayong dating documented OFW. At dahil nga dumaan kayo sa agency ay minsan or madalas ay sila na gumagawa ng POPSBAM account nyo gamit ang email address na minsan ay sila lang ang nakakaalam. At yun na ang POPSBAM account nyo. Bawal kasi ang multiple registration dahil kapag nag-register kayo ng panibagong POPSBAM account gamit ang ibang email address, ay no record found talaga ang lalabas. Kaya nga lagi natin pinapaalala na dapat kunin nyo ang inyong POPSBAM account sa mga agency nyo kung first time nyo pupunta sa ibang bansa as documented OFW. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na DMW office sa lugar nyo para makapagpaprint kayo ng inyong UEC exemption
at para maparetrieve nyo ang inyong POPs BAM account na ginawa ng inyong agency. Paalala naman sa mga uuwing OFW kahit balik manggagawa at for OEC exemption na, ay lagi nating sinasuggest na dapat lagi nyo dalhin ang inyong kopya ng inyong kontrata or ang latest printed contract. At ang luma nyong contract verification just in case man hanapin ito sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Number 7. Ano daw ba ang ilalagay na flight date sa kanilang OEC or OEC exemption? Pauwi daw ba sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa? Ang sagot guys, dahil nga ang OEC ay ginagamit ng mga OFW as exit clearance, papunta or pabalik sa ibang bansa, ang ilalagay niyong flight date is yung flight date na pabalik nyo sa ibang bansa. Pero kung ang nalagay nyo is pauwi sa Pilipinas, ay wala naman din problema dahil ang mahalaga dyan is ang validity ng inyong OEC or OEC exemption. Number 8. Ilang buwan daw ba or araw ang validity ng OEC? Ang validity ng OEC ay 2 buwan or 60 days. At makikita nyo kung hanggang kailan ito valid dyan sa taas na nakalagay na valid for exit up to at yung date ng expiration nito. Pero guys, kung napaaga naman kayo nakapag-acquire ng OEC exemption, ay mag-reacquire lang kayo ng panibagong OEC nyo just in case man aabutan ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik or papunta sa ibang bansa. Number 9. Kailan daw ba pwede or mas maigi na kumuha ng OEC exemption kapag uwi sa Pilipinas? Babalik lang din naman sa parehong employer. Ang sagot guys, mas maigi or mas mabuti na kumuha kayo ng inyong OEC exemption after ng 1 or 2 linggo ng paglapag nyo sa Pilipinas. Dahil sa oras na pabalik nyo sa ibang bansa, ay valid pa ito ng 1 linggo or hanggang 2 linggo. Pwede rin nga after ng 1 month ng bakasyon nyo kung may 2 buwan kayong bakasyon. Dahil nga ang OEC exemption ay valid for 60 days or 2 buwan. Kaya pwede kayong kumuha ng OEC exemption anytime within 60 days. Pero wag nyo naman itong aasikasuhin kung kailan flight nyo na dahil hindi nyo alam kung magkakaroon ba ng problema. So dapat bago kayo mag-happy-happy kasamang pamilya sa Pilipinas, ay dapat secured na ang mahalagang mga dokumento nyo. Number 10. Paano daw kung hindi makakuha ng OEC sa eGov app? Pwede pa rin daw ba kumuha ng OEC direct sa POPs BAM account or sa onlineservices.dmw.gov.ph na website ng DMW? Ang sagot guys ay yes, kung hirap kayo sa eGov app, ay pwede pa rin kayo kumuha ng inyong OEC or OEC exemption direct sa inyong POPs BAM account. At kung hirap naman kayo online, ay pwede kayong sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW para magpaprint ang inyong OEC. At para iparetrieve nyo na rin ang inyong POPs BAM account kung hindi nyo na ito nabubuksan. Number 11. Eto guys, marami ding nagtatanong nito. Naisa na daw siyang documented OFW at uuwi lang sa Pilipinas para magbakasyon at babalik muli sa parehong employer at wala namang kahit anumang pagbabago. Kailangan pa din daw ba ng OEC kapag babalik sa parehong amo? Ang sagot guys, basta isa kang OFW na lalabas sa Pilipinas at papunta sa ibang bansa ay laging kailangan ng OEC. Dahil kahit isa kang documented OFW pero wala kang naipakitang OEC or kopya nito sa immigration, ay 100% ay ma-offload ka. So kung dati ka ng documented OFW at babalik lang din sa parehong employer, ay kukuha ka na lang ng OEC exemption online. Kung hirap ka naman makakuha ng OEC exemption online, ay pwede ka sumadya sa POA desk sa NAIA or sa Clark Airport. Bukas sila 24 oras. Number 12. Kapag daw ba tumaas ang sweldo, kailangan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata para ma-update ang OEC? Ang sagot guys, kung tumaas ang sweldo nyo pero hindi naman nabago ang inyong posisyon, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng OEC exemption. Pwede na lang kung nabago ang inyong posisyon, lumipat ng kumpanya at iba pa. Required ang Polo Verified Contract para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas.